Mukhang napasubo na si Vladimir Putin sa kanyang mga banta ng nuklear. Magsasagawa ang Estados Unidos ng Amerika ng pagsubok sa intercontinental na ballistic missile na Minuteman III matapos ang utos ni Pangulong Donald Trump na simulan ang mga nuklear na pagsubok. Ang Minuteman III ay isang solid fuel na intercontinental na ballistic missile na nakabase sa silo at kayang magdala ng nuclear na warhead. May bigat na 3.6 na tonelada, kaya ng missile abutin ang 10,000 kilometro sa bilis na 25,000 kilometro kada oras. Si Trump mismo ang nagbintang sa Russia at China ng lihim na nuclear test at iginiit na hindi manonood lang ang Estados Unidos habang gumagawa ng nuclear test ang ibang bansa. Bagaman hinikayat din niya ang dalawang bansa na makipag-usap tungkol sa denuklearisasyon. Sa madaling sabi, seryoso ang Estados Unidos sa pagpapakita ng kanilang lakas nuklear, pero sa Russia namumuhay sila sa sarili nilang paralel na mundo. Ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russian Federation na si Mashka Zakharova ay nagsabi na ang kanluran ay labis na natatakot at nanginginig dahil sa mga bagong pagsubok ng armas ng Russia na maaaring sumunod matapos ipakita ang Burevestnik missile. Sabi niya, sa kanluran ay halos nagmamakaawa na kay Putin na tumigil at huwag silang takutin ng sandatang nuklear na, gaya ng nakikita natin, ay malayo sa katotohanan. Ako si Alexi Pichi. Sabay nating talakayin ang paksa. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Nasa link sa description ng video ang pangalan nito. Doon kami agad nagpo-post ng bagong balita. At mga kaibigan, kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito, nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na pinakakomportable para sa inyo. Nagpapasalamat ako sa anumang suporta ninyo, tulad ng donasyon, sponsorship o subscription. Opisyal nang inanunsyo na magsasagawa ang Estados Unidos ng pagsubok ng Minuteman III intercontinental na ballistic missile matapos ang utos ni Pangulong Donald Trump na simulan ang nuklear na pagsubok. Ang pagsubok na paglulunsad ng missile na walang nuclear warhead ay nakatakda sa ika-5 ng Hulyo noong ika-6 ng Nobyembre mula sa military base ng Vandenberg sa California. Ayon sa plano, ang missile ay dapat makarating sa Ronald Reagan Missile Defense Test Site sa Kwajalein Atoll sa Karagatang Pasipiko. Ang Minuteman III ay solid-fueled intercontinental ballistic missile na nakalagay sa silo at kayang magdala ng nuclear warhead. Ito ay isinama sa serbisyo noong 1970 at ito pa rin ang natatanging intercontinental ballistic missile ng ganitong uri sa arsenal ng Amerika. Sa kasalukuyan, ang Estados Unidos ay may 400 ganitong mga missile na regular na sumasailalim sa mga pagsubok at modernisasyon. Ngayon, kahanga-hanga ang mga katangian ng Minuteman III. Sa bigat na 3.6 na tonelada, kayang lampasan ng missile ang distansyang hanggang 10,000 kilometro sa bilis na humigit kumulang 25,000 kilometro kada oras. Mahalagang tandaan na ang paglulunsad ng missile na ito ng mga Amerikano ay naganap kasabay ng mga kamakailang pahayag ni Vladimir Putin tungkol sa pagtatapos ng mga pagsubok ng cruise missile na Burevestnik at nuclear torpedo na Poseidon. Inilarawan ni Putin ang Burevestnik bilang isang natatanging kagamitan na wala sa kahit sinong bansa sa mundo. Ngunit nagdududa pa rin ang mga internasyonal na eksperto sa imbensyon ng Russia. Ayon sa mga missile technology specialist, ayon sa Wall Street Journal, inilarawan na ang Burevestnik ay may depektong disenyo at mas nakikitang isang pampulitikang instrumento kaysa epektibong sandata. Tinukoy ng publikasyon ang mabagal na misil at komplikadong disenyo na nagdadagdag sa panganib ng aberya. At ngayon, tinawag ng mga eksperto sa kanluran ang Burevestnik na isang anachronism. Ang bilis nito ay mas mababa kaysa sa bilis ng tunog. Ang ganitong mga misil ay madalas mapabagsak sa Ukraine dahil hindi sila supersonic, kaya madaling matukoy ng makabagong air defense system. Ang mga hypersonic na missile na na-develop na ng Russia at China ay may malaking potensyal, pero natutunan na rin silang pabagsakin. At ang isa pang minus ay ang malinaw na pagiging komplikado ng Burevestnik missile na nagpapataas ng panganib ng pagkasira. Ang missile ay may ilang drive system na kailangang sabay-sabay gumana
para sa paglulunsad at paglipad. Hindi sapat ang lakas ng nuclear reactor para ilunsad at itama ang direksyon ng missile. Pinapataas din nito ang gastos at komplikasyon sa paggawa, technical na maintenance at operasyon. Ibig sabihin, ano ang tinutukoy dito? Kayang gawin ng mga siyentipiko ang ganitong aparato ng mano-mano sa laboratorio. Ngunit kung pwede ba itong gawing mass production, nananatiling tanong iyon dahil napakahirap nito. Masasabi ko na ang pahayag ng Moskva tungkol sa Burevestnik ay isang palabas na propaganda dahil ito ay inilabas kasabay ng nuclear exercises ng NATO at ng desisyon ni Donald Trump na magpatupad ng kanyang unang mga parusa laban sa Rusya. At tungkol naman sa Burevestnik, nagustuhan ko ang ideya ng mga eksperto na ang sinumang rasyonal na kalaban kapag nakita ang paglulunsad ng nuclear cruise missile ay mapipilitang ituring ito bilang simula ng digmaan. Maaaring magsagawa ng preemptive strike. Kasama na rito ang paggamit ng mga karaniwang hindi nuklear na intercontinental na ballistic missiles. Dahil dito, nawawala ang bisa ng Burevestnik bilang sandata ng pagganti at nagiging paraan ng sariling pagsabotahe sa estratehikong paraan. Ibig sabihin, hindi pa man nakakarating ang misil sa target, ang Moscow ay nasa ilalim na ng pag-atake. Maaaring maging target agad ang Burevestnik dahil maglalabas ng radyasyon ang nuclear reactor nito na madaling matukoy kahit mula sa malayo pati sa kalawakan. Kapag pinagana ang missile na ito, madali na itong matukoy kahit nasa launch pad. Kamakailan, sinabi ng tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia na si Mashka Zakharova, sobrang natatakot ang kanluran sa bagong pagsubok ng armas ng Russia matapos ipakita ang Burevestnik missile. Naririnig natin ngayon ang reaksyon ng kanluran tungkol sa Burevestnik. Hindi sila tahimik, may bahagya silang kasiyahan na nauuwi sa matinding tuwa. Sobrang natatakot sila kung ano pa ang ipapakita natin sa kanila sa susunod. At pagkatapos, tulad ng alam ninyo, iniulat ni Putin ang matagumpay na pagsubok ng nuclear torpedo na Poseidon na ayon sa kanya walang kapantay pagdating sa bilis at lalim ng paggalaw. Para sa akin, matagal nang parang Hitler ng ika-21 siglo si Putin. Noon, nagyayabang rin si Hitler tungkol sa kanyang mga super mega armas at iba pa. Ito ay eksaktong kopya. Isa rin siyang baliw na diktador. Hindi siya mabubuhay ng walang digmaan. Kung wala ito, tapos na siya, mamamatay siya. Sana nga. Ayan. Sinabi ni Trump na hindi dapat magyabang si Putin at binalaan tungkol sa Amerikanong nuclear submarine malapit sa Rusya. Noong Oktubre 30, inutusan ng presidente ng United States ang Pentagon na agad subukan ang mga sandatang nuklear. Kamakailan, sinabi ni Trump na hindi mananatiling tahimik ang United States habang ang ibang bansa ay may nuclear tests. CP, inanunsyo ng Rusya ang pagsasagawa ng mga pagsubok, palaging nagsasagawa ng mga pagsubok ang Hilagang Korea, at ang ibang mga bansa ay nagtetest din. Ayokong tayo lang ang bansa na hindi nagsasagawa ng mga pagsubok. Sa tanong kung muling magsasagawa ng nuclear test ang Estados Unidos matapos 30 taon, sagot ng presidente, magtetest tayo ng sandatang nuklear tulad ng ibang bansa. Ipinahayag niya ang kumpiyansa na maraming bansa ang palihim na gumagawa nito. CP, ang Rusya ay nagsasagawa ng pagsubok, ang China ay nagsasagawa ng pagsubok pero hindi nila ito sinasabi. At siyempre ang Hilagang Korea ay nagsasagawa ng pagsubok at ang Pakistan din ay nagsasagawa. At ito ang mahalaga. Tinitiyak ni Trump na bago niya ipahayag na magsasagawa ang Estados Unidos ng mga nuklear na pagsubok, tinalakay niya ang issue ng denuklearisasyon kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at kay tagapangulong Xi Jinping ng China. Pero sa ngayon mukhang wala pang progreso sa usaping ito. Pero mahalagang banggitin ang isang bagay, CP, Korea. Ayon kay kalihim ng enerhiya ng Estados Unidos, Chris Wright, hindi pa isasama ang mga warhead sa nuklear na pagsubok sa ngayon, CP. Sa tingin ko, ang tinutukoy nating mga pagsubok ngayon ay sistematikong pagsubok, hindi nuklear na pagsabog kundi non-critical na pagsabog. Kasama sa mga ganitong pagsubok ang lahat ng iba pang bahagi ng sandatang nuklear upang matiyak na mayroon itong tamang geometriya at kayang magdulot ng nuklear na pagsabog. CP. Sa huli, idagdag ko na hindi na nagsagawa ng nuclear test ang Estados Unidos mula 1992 nang ipatupad ni Pangulong George Bush Sr. ang moratorium. CP Hilaga, ang hindi makatuwirang pag-uugali ng mga mababangis at walang habas na mga Ruso ay nagdudulot ng pagbabalik ng mundo sa malamig na digmaan.
CP kasunod, dito ko ilalagay ang tutuldok. Mga kaibigan, isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.